Given the foregoing circumstances and the strong indication of potential irregularities, misuse of public funds, our office has determined necessary to formally transmit this matter to the Independent Commission for Infrastructure or ICI. Underutilized dahil kulang sa mga gamit. Ito ang natuklasan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa isinagawang audit sa 3 proyekto na ginawa sa loob ng LTO compound noong 2021. Una rito ay ang IT Hub Building. Pangalawa ang Road Safety Interactive Center Building na parehong halos tig 500 milyong piso ang halaga. At pangatlo ang Central Command Center na may halagang higit 900 million pesos o katumbas ng halos 1 bilyong piso. Kung susumahin ang 3 proyekto, aabot ang halaga ng mga ito sa halos 2 bilyong piso. Nadiskubre na ang mga proyekto ay ginawa ng joint venture contractor na LDLA Marketing and Trading Incorporated at Sunwest Construction and Development Corporation na iniugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Yun nga po, unutilized, may malabong COA findings Hindi na po siya, supposed to be buong Pilipinas po yan, 946 million. Hindi po siya gumagana Nung turn over sa amin, walang information kung ano yung bakit hindi gumagana. Wala po Ayon kay ASEC Lacanilao, February 2021 ang mai-award at simulan ng proyekto na natapos naman noong May 2022. Ito yung isa sa 3 palapag na gusali na itinayo ng Sunwest Construction dito sa LTO compound. Natapos naman ang proyekto, ngunit sa loob nitong dapat ay IT Hub Building ay wala namang mga kagamitan na magagamit ang IT na sasailalim sa seminar dito sa LTO Central Office. Medyo napansin po ito ng COA, kaya po hanggang ngayon hindi po siya na-utilize. Kaya doon kami nag-imbestiga. Bakit? Ba't may mga building na unutilized? Hanggang sa nakita po namin itong mga ito. Yes. Kasi unang-una ma'am, itong IT, may mga gamit dito Wala po kaming mga nakikitang mga gamit Kaugnay nito ay inihahanda na ng LTO ang mga dokumento na kanilang isusumite sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at maging sa Office of the Ombudsman. Samantala, ipauubayan na ng LTO chief sa independent body kung sino ang mga dapat habulin sa investigasyon sa maanumalyang proyekto sa loob ng LTO compound. Sa ngayon po, nag-gather lang po kami ng mga data, information, then ifo-forward po namin sa ICI para po sila po yung makapag-imbestiga dito. Actually, dun nga po nagagalit ang ating Pangulo, kaya nga po inatasan niya kami na tingnan kung sino yung mga kagaya ko bago ako sa LTO, silipin mabuti yung mga irregularidad sa loob. Ngayon, pagdating naman po, kasi kita niyo pera ng gobyerno yan, hindi yan na-utilize. At hindi ho birong pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. Kaya napansin po natin kaagad. Humahanap naman ng paraan ng LTO para hindi masayang ang mga ipinatayong gusali. Kagaya ho ngayon, binubuo ko yung Special Operations Group under ASEC's office para ho, sabi ko nga sa inyo, magtuloy-tuloy yung mga operations namin sa Colorum, mga smuggled na sasakyan, unregistered na sasakyan. Yun po, malaking bagay ho yan kung magamit namin yung building na yan. Malaking tulong. Wala pang pahayag ang LDLA Marketing and Trading Incorporated at Sunwest Construction and Development Corporation sa isyung ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.